Okay, alright. Update po tayo sa ngayon sa Cat Den. Cat Den na kung saan po ay, bago po tayo mag-update pala, ay gusto ko lang po muna kayong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year. Alam ko pong lahat po tayo masaya sa ngayon at lahat po tayo ay may mga handa-handa sa table. Kaya araw po ng Pasko ngayon ay sana naman po lahat tayo ay nasa lugar na safety po tayo kasi marami pong paputok sa ngayon. Kaya ingat-ingat po tayo palagi at lagi natin tatandaan na magdasal bago ang lahat. Kaya ngayon po, umpisahan na po natin ang Cat Den updates. Ayon po sa ating legit na sources ay nagkaroon po ng gathering ang family ni Alden Richard at saka si Catherine Bernardo po. Kumbaga ay konting salo-salo po sa bahay-bahayan nila. Maraming mga tao po, mga netizen ang nakakakita sa post ni Alden Richard na kung saan ay may mga family gathering or may mga family picture sila sa kaganapan sa Christmas sa kanilang bahay. Ganon din po si Catherine Bernardo, kung ano din po yung kay Alden, ganon din po yung kaganapan ni Catherine Bernardo sa ngayon guys. Kaya yung isipin natin dito guys, yung kaganapan nilang dalawa ay talagang magkatulad. Halos kitang-kita natin kung ano yung banding ba, yung banding nila sa kanilang pamilya dahil halos sa mga ilang buwan o ilang araw or oras po ay bihira lang po sila na nakabanding or makabanding yung kanilang mga pamilya. At ngayong oras lang po na ganito, yung may mga aktibidades or celebration, ay doon lang po sila nakakabanding yung kanilang pamilya. At importante po sa atin bilang isang Pilipino, pag Pasko ay lahat po tayo kompleto. Sa mga hindi kompleto po dyan ay may mga sokmed naman tayo para tawagan natin yung ating mga pamilya para sa ganun ay kahit malayo po sila, at least nakikita po nila at nakikita ninyo po sila sa pamamaraan or sa instrumento ng cellphone. Kaya parang kumbaga kasama ninyo rin po sila pag ganun po. Ngayon po guys ay after ng Pasko parang ayon dito sa ating mga legit na sources guys, may mga konting gathering ata na magaganap sa kanilang management na kung saan po ay lahat ng mga part na mga artista ata ay magkaroon ng konting salo-salo maliban dun sa Christmas party nila sa ASAP before. Ngayon po ay syempre iba naman yung Christmas at saka iba na naman yung New Year kasi ang Christmas is a time of giving, receiving, and giving of a gift. And ang New Year naman po, ayan po yung bagong taon para sa atin na kung saan ay kung may mga baguhin ka sa sarili mo, ay baguhin mo na. Huwag mo nang hintayin yung bagong taon ba. Nakakatuwa kasi yung salitang magbago ako pagkatapos ng bagong taon or darating ng bagong taon. Para kasing laos na yan at parang budol ba. Gaya ng administrasyon ngayon, budol. Nakakatuwa lang guys, joke lang ng konti. Okay guys, balik po tayo sa balita patungkol sa Cat Den. Itong si Alden Richard talaga guys is marunong po siya na mamisita. Ayon dito sa ating legit na sources guys is punong-puno yung pag-asa ni Alden Richard na maayos ang lahat kasi may mga issues na yung issues ba na about kay Daniel Padilla nang alam ng lahat po ay they are not in a good terms, pero which is true yan guys na hindi talaga sila in good terms ni Daniel dahil kilala naman natin si Daniel Padilla na ayaw niya talagang magpatalo or ayaw niya magpalaos ba. Alam naman natin yung karakteristik nito na kumbaga ay gusto niya talaga na siya lang yung sikat. Gusto niya talaga yung siya lang yung attention at gusto niya talaga na makuha ulit si Catherine Bernardo. Yun po yung point niya dito guys kung bakit itong si Alden Richard ay patuloy na nagbibigay ng saya kay Catherine Bernardo at sumusuporta dahil alam niya sa sarili niya at alam naman ng mga netizen
mga Katden fans, na si Alden po ay hindi niya naibibigay si Catherine kay Daniel. At ayon din po sa ating mga nagsagap na legit na sources, si Catherine po ay hindi na din daw niya bibitawan si Alden Richard. Kasi nga, ang sabi nito, bagong taon, bagong buhay. Yun daw po, at saka bagong tambalan. Kaya nga po pumutok yung tinatawag natin na Katden. Dahil ang mga gumawa po dyan na tambalan, guys, ay hindi po ang network, kundi ang mga fans. Kaya nga tayo tinawag na ang mga fans ang bumubuo sa tambalan ng mga artista Tayo, kumbaga sa winner sana, guys, is tayo mga fans ang winner. Dahil tayo rin naman ang bumubuo sa mga tambalan. At tayo rin po nagbibigay sa kanila kung ano yung kanilang call name, sa kanilang screen name ba, in short, sa showbiz. Gaya dito, guys, kay Alden Richard, tawag ni Catherine sa kanya, Tisoy. Pero ni minsan hindi tinawag ni Catherine si Daniel Padilla na kung ano-ano ba, DJ or Daniel, yun lang mga nickname ba. Pero kay Alden Richard, very comfortable po si Catherine Bernardo na tawagin siyang Tisoy dahil alam niya sa sarili niya na napaka-pleasant naman ni Alden Richard na tumanggap kung kahit anong itawag mo sa kanya. At pakiramdam po ni Alden Richard daw na mas comfortable siya sa tawag na Tisoy kesa dun sa Alden Richard. Pagdating naman kay Catherine Bernardo, guys, ay sobrang bilib na bilib siya kay Alden dahil isipin nyo to, magkaiba sila ng network at saka magkaiba din sila ng schedule, pero may time pa rin si Alden na sinusundo si Catherine sa kanyang mga taping or sa mga shows ba, mga endorsement. Sometimes kasi yung mga artista magkaibang network, magkaibang schedule, yun na yung umpisa na nagkaroon na ng yung hindi na sila close ba, kumbaga is wala na yung closure sa kanila. Pero dito, guys, even though magkaiba sila ng network or even though magkaiba sila ng management, they keep on touching each other. Kaya mga fans natin dyan, alam kong kinikilig na naman kayo dahil ang update natin ay patungkol sa Katden. At iyan ay alam ko din na gustong gusto nyo yung ganyan na update dahil lahat naman tayo dito ay updated sa Katden. Kaya nga po, guys, iniisip ng mga iba na hopefully daw hindi, kumbaga ba, hindi na babalik si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla, even though makiusap si Carla Estrada na mami ni Daniel Padilla. Kasi the last time I check, guys, correct me if I'm wrong, kasi the last time kasi na nagkaroon yung eksena patungkol kay Daniel at saka si Catherine, do you remember that one? Yung nakipag-deal dun, guys, or nakipag-ayos dun, guys, si Carla Estrada, diba? Ginamit ni Daniel Padilla yung kanyang pamilya ba para makipag-deal sa kanila. And besides, hindi kayang ayusin ni Daniel Padilla ang problema niya, kaya palagi siyang inom-inom ng alak. Yun po yung ginagawa ni Daniel Padilla, guys, pag nagkakaroon siya ng problema or mga issues ba about sa mga showbiz, kaya ng mga love life ba. Parang hindi niya yan inaayos. Kasi hinahayaan niya lang yung issues na magkalma ba, and then yung issues hanggang magkalma, mag-init, magkakalma na naman si Daniel, walang explanation in behalf sa kanyang mga ginagawa. Kaya hindi mo din sukat akalain kung bakit may tampo si Catherine sa kanya dahil hindi man lang siya kumbaga ba is hindi niya inayos yung gusot na ginawa niya. Parang nileft lang niya si Catherine sa ere na kung saan ay maraming mga tao po ang naghihinayin sa kanila. 12 years. Asa napunta yung 12 years, di ba? Kahit man lang sana yung may closure. Pero wala, guys, umabot na ng 2 taon na. 2 taon ng break up ang Katniel, pero yung pag-amin lang nila is parang 1 taon pa lang. Pero sa 1 taon na yun, guys, is ang dami ng mga issues. Ang dami ng issues, nagkamalabuan na lang sila. Pero dahil nga may isang management lang sila at may nataon na may project pa sila that time,
ay pinayuhan sila ng mga management na hanggat maaari as bilang couple sa mata ng mga fans ay be responsible sa kanilang trabaho at be professional. Kaya pinakita naman nila dun sa kanilang trabaho na they still together ba. Pero ang katunayan nung last na kanilang movie, wala na sila nun guys, kasi lumabas na lahat yung mga ugali ni Daniel kay Catherine. Lumabas lahat yung pinaggagawa niya ba. Kaya itong si Catherine, dahil yung time ba guys, yung time, ito yung clue ba dito sa breakup nila. Yung time na nagpapasexy na si Catherine, yung time na Elena, alam mo ba yung movie nila na Elena, kita niyo yung katawan ni Catherine doon, yung as in na bumagsak. Yun na yung time na break na sila nun guys, na may problema na silang dalawa. Ayon dito sa legit na sources natin na. Pero hindi lang kasi daw nila ito sinasabi sa atin, sa mga fans nila, dahil nga may mga project pa silang gagawin by the next of Elena. Yung Elena kasi yun guys, is yun po yung movie ni Catherine wala na po si Daniel dun. Yun na yung end ng kwan nila Kasi ang iniisip, tignan nyo yung katawan ni Catherine dun guys. Nakita nyo ba kung gaano siya kapayat? Parang sobrang kwan na siya. Parang pinabayaan niya na yung sarili niya. At nakita nyo rin yung katawan ni Daniel dun guys, na pumayat din, na pumayat ba na hindi na sila yung wala na yung holding hands, wala na yung sweetest, ganun ba. Kumbaga nag-iiwasan na lang sila. Kasi nga ayon dito sa ating legit na sources ay yun na yung time na hindi pala, kumbaga hindi na kinakausap ni Catherine Bernardo si Daniel, as long as pag nandyan yung mami ni Catherine. Kasi dadaan muna kay mami bago kay Catherine, at saka hindi daw, kumbaga kung nandyan daw si Daniel sa bahay nila Catherine noon, ay hindi daw parang kumbaga hindi sila nag-uusap ng sila lang. Not like before na nag-uusap sila, nakapante sila, tiwalang-tiwala. Pero sa ngayon guys is nawala daw yun lahat. Yan po yung balita ayon dito sa ating legit na sources. Yung Elena, yun po yung clues natin, na break up na po sila doon. And then kay Tisoy naman guys, is 5 years siyang hinintay ni Alden Richard. Nung unang movie pala nito, si Alden Richard at saka si Catherine, bumisita si Daniel Padilla sa Hong Kong, Ngayon bumisita pala siya, that was the taping before to guys, yung kwento ko sa inyo para lahat ng mga question sa atin ay malinawagan ba, may explanation ba. Ito nung bumisita pala si Daniel Padilla sa Hong Kong, mismo sa set. Alam niyo pala yung reaction ni Daniel Padilla dito guys, hindi daw niya kinausap si Alden Richard, parang dinedma lang daw niya. At nagkaroon ng private sila Catherine at saka si Daniel. Pero ayon dito guys, ayaw ng management na iti-text ni Catherine Bernardo or magkakaroon ng communication sila Catherine at saka si Daniel habang ongoing yung shooting nila Catherine Bernardo at saka si Alden Richard, kasi nga daw po baka ma-distract si Catherine sa kanilang movie, kaya po iniiwasan nila yun. At saka hindi napigilan ni Daniel pumunta doon at gumawa ng eksena. Alam niyo yung eksena niya guys, na kapwa mong artista hindi mo papansinin dahil katambal mo yung kanyang ex-girlfriend noon. Diba ang sakit naman nun guys. Kaya dito nila nakita yung ugali ni Daniel kay Alden Richard na may pagka-insecure. At nung ito pa, pinakamalala to guys, nung pumutok yung Hello Love Again, Hello Love Goodbye pala, pumutok yung Hello Love Goodbye, mas kumbaga is highest gross sila, 'di ba? Mas malaki yung income nila dito. At nilampasan nila yung movie nila Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Dito na naman nagkakaroon ng mga insecurities si Daniel kay Alden Richard, guys. Ito na naman pumasok yung salita niya na kaya din daw niyang gawin yung ganon, at alam niya sa sarili niya
na mas magaling daw siya kumpara kay Alden Richard. See? Ganyan po ba yung karakteristik na gusto natin makapareha kay Catherine, di ba? Ang bait ni Catherine, kung tutuusin natin, sobrang bait niya. Sana naman yung kabaitan ni Catherine, guys, is mapunta ito kay Alden Richard. Kasi para sa akin, guys, is mas botong-boto po ako kay Kat din, kay Alden Richard kumpara sa mga ibang kay Daniel Padilla, guys. Kasi ayoko din na masaktan si Catherine. At ayoko din po na mapunta lang si Catherine sa kung ano-ano. Kasi gusto ko po pag mabait si Catherine, at saka mabait naman talaga si Catherine, ay mapupunta siya sa mabait din na tao. Dahil lahat po mga yan, guys, ay para din po yan kay Catherine. Kaya hanggang dito na lang po yung ating content. Update ulit tayo about sa Kat din. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.